We said all across the
Isang magandang umaga sa atin pong lahat, mga minamahal na mga kapatid. God first morning, everyone! God, first morning, Pastor. Happy God first morning, mga Happy kapatid. God first morning po. Okay, maraming salamat, mga kapatid. Purihin ng Diyos sa bawat sa atin. Tayo po ay nasa 62 na. So, purihin po ang Panginoon sapagkat tayo po ay nagpapatuloy na nagtatalaga ng atin pong sarili sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang pinakamasarap na maitalaga ang ating sarili sa Panginoon ay ang tuwing umaga, mga kapatid. Tuwing umaga ay atin pong purihin ang Panginoon. Praise the Lord for His mercies multiplied unto us fresh every morning, every day. The Lord is good and greatly to be praised, mga kapatid. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon sapagkat tuwing umaga ay talagang ating hinahanap ang kanyang katwiran. Buksan po muna natin ang ating pong mga mic at tayo po'y magbatian po sa isa't isa ng God First Morning. God first morning po. Brace your joints. First morning. First morning po sa lahat. First Brother Jonathan. God first morning. Morning. First morning, Sister Irma. Morning. Morning. First morning. Isang magandang kultura ang nabuo sa ating kalagitnaan na sa tuwing alas 4 na madaling araw, tayo po lahat ay gising na at atin po tayo nagpapalakasan sa isa't isa, nagdadalanginan sa isa't isa, nagbabasa ng salita ng Diyos, mga kapatid, ng sama-sama at nag-aaral lang sama-sama, mga kapatid. So, atin pong binabati ang atin pong mga kapatid dyan po sa FB Live, sa lahat po ng atin pong mga kapatid na nagsusubaybay, saan man kayo ng sulok ng mundo. Kayo po ay amin pong pinabati at maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa God First Morning ng Central Luzon Provinces Mission. Tayo po mga kapatid ay yumuko at manalangin bago po natin buksan ang salita ng Panginoon na pangungunahan sa pagbabasa ni Pastor Ranel Pipito. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na talaga namang patuloy po naming nararamdaman, nararanasan ang inyong kabutihan at ang inyong pong kadakilaan. Pagpalain, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Amin pong bubuksan ang mga pahina ng inyong pong salita. Maging pagkain po namin ito sa amin pong espiritual na buhay at maging matatag ang bawat isa sa amin sa amin pong pananampalataya at patuloy na pagtitiwala sa inyo. Ama, samahan niyo po kami sa amin pong pag-aaral ng inyong salita. Patawarin kami sa amin pong mga kasalanan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Pastor Nel, are you here? Amen. Loud and clear ba, Pastor? Okay, diba? God first morning, Pastor. Kumusta, Pastor? God first morning. Mayat mo, Pastor. Sige po, Pastor. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng mga Samuel chapter 28 ba, Pastor, ngayon? 28, ano? 28 po. 1 Samuel 28. Okay na, Pastor? Ano po? Okay. Good morning and Happy New Year sa atin. God first morning po sa lahat. GFM family. Sabi po dito sa chapter 28 na 1 Samuel, ito po'y karanasan ni Saulo, no? At ang babaeng masamang espiritu sa indoor. Okay, sinasaad po dito. Nang mga araw na iyon, tinipon ng mga Filistiyo ang kanilang mga hukbong pandigma upang labanan ng Israel. At sinabi ni Akis kay David, tandaan mo na ikaw at ang iyong mga tauhan ay lalabas. Nakasama ko sa hukbo. Sinabi ni David kay Akis, napakabuti. Malalaman mo kung anong magagawa ng iyong lingkod. At sinabi ni Akis kay David na napakabuting gagawin kitang bantay o bantay ko habang buhay. Si Samuel noon ay patay na. At tumangis ang buong Israel at pinilibing siya sa Rama na kanyang sariling lungsod at pinalayas ni Saul mula sa lupain ng mga sumasangguni sa mga espiritu at ang mga mangkukulap. Nagtitipon ang mga Pilisteo at dumating
at humimpil sa Sunem. Tinipon ni Saul ang buong Israel at sila'y humimpil sa Hilboa. Okay? Lumaktaw, sorry po. Nang makita ni Saul ang hukbo ng Filisteo, siya ay natakot at ang kanyang puso ay lubhang nanginig. Nang sumangguni si Saul sa Panginoon, hindi siya sinagot ng Panginoon. Mag-isa magitan ng panaginip na ni Urim, ni sa magitan man ng mga propeta. Na magkagayo sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod, ihanap ninyo ako ng isang babae na sumasangguni sa mga espiritu upang ako'y makapunta at makasangguni sa kanya. At sinabi sa kanya ng kanya pong mga lingkod, may isang babae sa Endor na sumasangguni sa mga espiritu. Kaya't nakabalat kayo si Saul, nagsuot na isang kasuotan at pumaroon siya at ang dalawang lalaki kasama niya. Sila'y dumating sa babae ng kinagabihan. At kanya sinabi, humula ka para sa akin sa magitan ng espiritu at iahon mo sa akin ang sinumang babanggitin ko sa iyo. Sinabi ng babae sa kanya, tiyak na nalalaman mo ang ginawa ni Saul, kung paanong kanyang nilipol ang mga sumangguni sa mga espiritu at ang mga sumangkukulam sa lupain. Bakit ka naglagay ng bitag sa aking buhay upang ipapatay ako? Ngunit tumumpa si Saul sa kanya sa magitan ng Panginoon na sinasabi, habang buhay ang Panginoon, wala parusang darating sa iyo dahil sa bagay na ito. Na magkagayoy sinabi ng babae, sinong iaahon ko para sa iyo? At kanyang sinabi, iaahon mo sa akin si Samuel para sa akin. Nang magkagayoy sinabi ng babae, sinong iahon ko para sa iyo? At kanya sinabi, iahon mo si Samuel para sa akin. Nang makita ng babae si Samuel, siya ay sumigaw ng malakas at sinabi ng babae sa kay Saul, bakit mo ako dinaya, ikaw, si Saul? Sinabi ng hari sa kanya, huwag kang matakot. Ano ang iyong nakikita? At sinabi ng babae kay Saul, nakikita ko ang isang Diyos na umahon mula sa lupa. Sinabi niya sa kanya, ano ang kanyang anyo? At sinabi niya, isang matandang lalaki ang lumilitaw at siya ay nababalot na isang balaban. At nakilala ni Saul na iyon ay si Samuel. At siya ay yumukod sa lupa at nagbigay galang. Verse 15, sinabi po dito, sinabi ni Samuel kay Saul, bakit mo ako ginampala sa pagpapaahon sa akin? At sumagot si Saul, ako'y labis na naguguluhan sapagkat ang mga Filisteo ay nagdiring malaban sa akin. Ang Diyos ay humiwalay na sa akin at hindi na ako sinasagot. Maging sa magitan ng mga propeta, ni ang pagpapanaginip man. Kaya tinawag kita upang sabihin mo sa akin kung ano ang aking gagawin. Excuse me. At sinabi ni Samuel, bakit ka pa nagtatanong sa akin? Gayong ang Panginoon ay humiwalay na sa iyo at naging kaaway mo na. Ginawa ng Panginoon ang gaya ng sinasabi niya sa magitan ko, sapagkat inalis ng Panginoon ang kaharian ng iyong kamay at ibinigay sa iyong kapwa Israelita na si David, sapagkat hindi mo sinusunod ang tinig ng Panginoon at hindi mo ginagawad ang kaniyang mabagsik na galit laban sa Amalek. Kaya ginawa ng Panginoon ang bagay na ito sa iyo sa araw na ito. Bukod dito, ibinigay ng Panginoon ang Israel sa kamay ng mga Filisteo. Bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay makasama ko. Ibibigay ng Panginoon ang hukbo ng Israel sa kamay ng mga Filisteo. Pagkatapos ay biglang bumulagta si Saul sa lupa at siya ay napuno ng takot dahil sa mga salita ni Samuel. Nawalan siya ng lakas sapagkat hindi siya kumain ng anumang buong araw o at ng buong gabi. At lumapit ang babae kay Saul at nang makitang siya ay natatakot, ay sinabi sa kanya, narinig ng iyong lingkod ang iyong tinig at aking inilagay ang aking buhay sa aking kamay at aking pinakinggan ang iyong mga salita na sinasabi mo sa akin. Kaya't ngayon ay makinig ka rin sa tinig ng iyong lingkod.
hayaan mong ipaghanda kita ng kaunting tinapay. Kumayo ka upang ikaw ay lumakas kapag nagpatuloy ka sa iyong lakad. Ngunit siya tumanggi at nagsabi, hindi ako kakain. Ngunit hinimok siya ng kanyang mga likod, pati ng babae, at pinakinggan niya ang kanilang tinig. Kaya't siya'y bumangon sa lupa at umupo sa higaan. Ang babae ay mayroong isang matamang guyang baka sa bahay. Dali-dali niya pinatay ito. Siya'y kumuha ng harina at kanya minasa at siya'y nagluto ng tinapay na walang pampalsa. Ito ay kanyang dinala sa harap ni Saul at ng kanyang mga lingkod. At sila'y kumain. Pagkatapos sila'y tumindig at umalis ng gabi. Yan po ang pagtatapos ng chapter 28 ng 1 Samuel. God bless po ulit. Amen. Okay, so lahat po tayo mga kapatid ay sabi ng amen. Amen. Po, mga kapatid. Amen. Chapter 28, Pastor Adel, meron ka bang reflection sa ating pong binasa? Bago natin ipagkaloob kay Pastor Dasoy, kung nandito siya, at saka kay Pastor Binida ang pagkakataon. Sige, Pastor. Salamat po, Pastor, sa pagkakataon. So nakikita ko po dito, ito naman po yung madalas po natin nagagamit na kabanata ng Samuel. So, ang tao pagka very desperate na sa kanya po mga huling mga hakbang na pinapahayag po sa kabuuan nito yung chapter 28 na ito yung move of desperation ni Saul. Pero yung kanya pong very desperate move, mga kapatid, ito po yung bunga sa mga bagay na mga kukunting hakbang na siya po hindi sumusunod sa Diyos at lumalayo na sa Diyos. Ang matindi po dito, ang irony po dito mga kapatid, doon, nabasa po natin doon sa previous verses na siya pa nga po yung nagpalayas ng mga nag-ano na sasanggudin mga espiritu sa verse 9, Pero dito sa mga huling mga talata, siya ngayon, kasi napagtanto niya sa kanyang sarili na hindi na po siya dinidinig ng Diyos, kumapit siya maging doon sa kanya pong ginawang pinapalayas at pinapapatay pa nga kung atin pong malilabag suriin, Sumagmuni na po siya sa natawag natin na mag-i-espiritu o tumatawag sa masamang espiritu. So ganito din po ang maging buhay mga kapatid, ganun din po sa akin, sa sarili ko, ay may pagkakataon na noong hindi pa ho tayo mananampalataya, lumalapit doon sa mga nagbabasa ng mga tinatawag nating nagbabasa ng palad. Ang yung lingkod, nakaranas pong gano'n, Kaya madalas nag-iisawin palad. Pero sa pabuti ng Panginoon Diyos ay sa habang lumalawit ang panahon na akin po siya nakilala sa aking buhay, ay nakikita ko po yung kahalagahan ng pagsunod sapagkat kaibig-ibig po sundin natin Panginoon kasi ako minsan inahon niya sa kaisipang medyo masama at naging napabuti dahil po sa kanyang bumiyaya. So yan po, Pastor Nelson. Salamat, Pastor Nol, sa iyong reflection. Napakaganda po ng ating pong pinag-aralan ng Samuel chapter 28, mga kapatid. So tayo po ay nasa bilang na ng 94. Maraming pong salamat, mga kapatid, sa inyo pong patuloy na pag-join, pagsubaybay sa ating pong God First Morning. Pastor Dasoy, God First Morning po. God first morning. God first morning. Po ang ating pong pinakamabait, pinakamasipag na ating pong manggagawa sa Bukiran, si Pastor Dasoy. Pastor, kumusta po ang inyong pong pagbabasa ng Biblia sa Samuel chapter 28 po, sir? Ang inyong pong refleksyon ay amin pong inaantay. Sige po, Pastor. Maganda po ito Maganda po itong chapter 28 na ito. Tama kayo. Lahat naman po ay maganda sa banal na kasulatan. Ang chapter 28 nakita ko mga kapatid ay isang chapter na nagbibigay sa atin ng warning o babala. Kasi kahit yung verse 1, tong unang binanggit dito ay si David. Siya ay pumunta sa Gat. Ano ba yung Gat na yan? O kay Asis? Ano ba yung Gat at kay Asis? Si Asis po, mga kapatid ko, ay hari ng mga pagano, Palistyo. At mga Filistyo na ito o Palestine na ito ay
mayroon ho silang sariling Diyos, hindi ho yung Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, si Dagon, Tama. mga kapatid. Mm-mm. So, si David din ay nagkamali sa bagay na ito. Pumunta siya ay sumangguni o siya ay kanyang nakita na siya ay safety sa mga taong ang Diyos nila ay iba. Ngayon, si Saul naman po, mga kapatid ko, ay sumangguni rin po sa mali. Ano po? Sumangguni sa mali. Ano yung mali na kanyang pinangsanggunian? Ay atin hong narinig kanina na siya ay sumangguni sa mangkukulam, manghuhula. Ano po? Ito hong karimari-marim sa paningin ng Diyos ay doon sumangguni sa Saul. So yung dalawang ito ay nagkamali sa pakipagsangguni. Si David, bakit hindi naman ganun kasama ang naging resulta ng kanyang buhay? Mga kapatid ko, kung titignan natin si David, ay hindi naman ganun kasama yung kanyang puso, mga kapatid ko. Ano po? Siya po, ang kanyang puso ay malapit sa Panginoon. Datapwat sa isang punto naman ay nagkaroon siya ng pagkakamali. Ganun pa man, hindi manhid yung kanyang puso. Alam kong mabigat ang puso niya nung nasa palistyo siya, nung nasa Gat siya. Nasa ilalim siya ng isang ilalim siya ng walang takot sa Diyos, hindi kumikilala ng Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. So siya pa rin ay ginabayan ng Panginoon sa kabila ng kanyang munting pagkakamali. Si Saul naman po ay kakaiba sapagkat namanhid na ang kanyang puso sa pagsunod sa ating Panginoon. Dahil sunod-sunod ang kanyang pagsuway, taasang pagsuway, mga kapatid ko. Hindi ko na ho isa-isahin ang mga taasan niyang pagsuway katulad nung kanyang pinatay ang mga pare. Parang 85 yata o 80 plus yung kanyang pinatay na pare, mga kapatid ko. Matindi yun. Katulad ng hindi niya naman gawain ay kanyang ginawa. Yung ginagawa ng pare at saka propita na paghahandog, pag-o-officiate ay kanyang ginawa, mga kapatid. At wala kang makitang pagsisisi sa puso niya. At ganon din po yung pagkainggit, self-centered ay nasa kanyang puso. Kaya ang resulta, mga kapatid, kung ating titignan sa verse 5, ay natakot siya. Nung dumating na sa buhay niya ang nakakatakot na kalagayan, ay doon na nanginig nga, sabi rin dito, nanginig yata, nanginig siya sa takot, mga kapatid ko. Kung titignan mo naman si David, mas nakakatakot yung kanyang nakita, pero hindi siya takot. 1 Samuel 17 verse 45. Hindi siya natakot. Ang sabi niya, ako'y lumapit sa iyo, kasama ko ang Panginoon. Takot na noon mula kay Saul hanggang sa mga sundalo at mga tao sa Israel. Nung makita nila si Goliath, takot na takot sila. Pero si David, hindi natakot. So tingnan natin yung magkaibang reaksyon ng tao na kumikilala sa Diyos at yung taong taasang sumusuway sa Diyos. At ito na po ang pinakamatindi. Ito palang taasang pagsuway sa Diyos, magbubunga ng pagkatakot. At kapag ikaw ay may takot sa puso, magbubunga ng maling desisyon. At yung maling desisyon, magbubunga ng kasalanan. At yung kasalanan, magbubunga ng kapahamakan. Yun po, mga kapatid ko. At panghuli, mga kapatid, ano po? Nasayang na pagpapala. Napakaganda ang pasimula ng buhay ni Saul. Biro mo, naghahanap lang ng hayop yata ng istorya sa buhay niya. Ginawang hari, wala sa kaisip-isip niya. Mga kapatid ko, relax lang siya sa buhay. Pero nagulat, hari na ako. Unbelievable, hindi siya nangarap ng gano'n. Unbelievable. Pero yung pagpapalang yaon ay kanyang sinayang dahil sa kanyang taasang pagsuway, sunod-sunod na pagsuway. Kaya mga kapatid ko,
magandang pasimula ng buhay, pero natapos sa kalunos-lunos na kalagayan. Kaya hindi po pwede, mga kapatid ko, yung bata pa ako, marami pa akong gagawin. Pagtanda na lang ako maging mabuti. Tsaka Kasi na lang. hindi pala ito, Juan, hindi pala guarantee yung i-schedule mo yung pagbabago mo. Pagka sandilo na lang ako, pag nakita kong sandilo, doon na lang ako magpakabuti. Hindi pala totoo yun. Kasi kapag ka namanhid ang puso natin sa pagsuway, mga kapatid ko, ay kahit na tayo magsisi. Pinaka-conclusion ko, mga kapatid, sa pangyayaring ito, dito po sa Kawikaan 1 verse 28, mga kapatid, ay mayroon nung sinabi ang ating dakilang Diyos sa pamagitan ni Solomon. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong mabuti, ngunit hindi nila ako matatagpuan. Jeremiah 33 verse 3, nangako ang Diyos na kung tayo tumawag sa Kanya, sasagot siya. Pero, mayroong pagkakataon na ang sabi rito sa Kawikaan 1:28, kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong mabuti, ngunit hindi nila ako matatagpuan. Bakit daw? 29, sapagkat kinalimutan nila ang kaalaman at hindi nila pinili matakot sa Panginoon. Yun kung wala palang respeto sa Panginoon, tapos 50-50 ka na, o nasa hospital ka na, delikado pala yun. Baka hindi tayo pakinggan. Diyos mismo ang nagsabi, pakiramdam mismo ng Panginoon ang ating naramdaman, ang kanyang sinabi sa taong taasang paglabag. So mga kapatid ko, yun hong ating maling desisyon ay bunga po yan ng taasang paglabag at nagbunga ng takot. Kaya kapag tayo nakakaramdam ng takot, mga kapatid ko, ano po? Yan po ay napakahirap sapagkat takot kang magsiupi, takot kang magbigay, takot kang mangaral. Ano ho? Bunga po yan ng hindi dedicated na puso sa ating Panginoon. Maraming salamat po at God Pastor. Salamat, Pastor, sa magandang reflection. Okay, nandito, nakita ko si Pastor Cyrus. Pastor Cyrus, sa iyong pagkakataon, sa aklat ng Psalms chapter 28 verses 13 hanggang 25, Pastor Cyrus, kumusta ang iyong pagbabasa ng salita ng Diyos at ano ang iyong reflection sa ating pinag-aaralan ngayong umaga, Pastor? Okay, God first morning po. Dito po Good morning. ito pong ating babasahin na itong sa banal na kasulatan. Karugtong doon sa ating talatang binasa ni Pastor Anel. Napakaganda ng mga aral na binibigay sa atin. Ang sabi ho dito ay, nakita ko dito yung sa panahon ng mga pagpapasya natin. Ito ang nakita ko. Kapag ang tao nagpasya ay waring ang Diyos hindi nakikialam sa mga pagkakataon na hahayaan tayo ng Diyos na pumili yung mga pagpapasyang gagawin natin. Kasi doon sa pagpili natin, igagalang tayo ng Diyos. Kaya sa mga panahon ng pagpili natin, parang ang Diyos nandun siya sa katahimikan. Minsan, ganun Hindi naman tayo panghimasukan sa ating mga pagpapasya sa buhay. Yun ang nakita ko. In the silence of God, itong lingkod niya, sa katahimikan ng Diyos, alam natin na halos nanahimik na ang Diyos sa panahon na sukdulan ng ang isa pa doon ay hindi lang sa kanyang pagpapasya. Ang sabi doon, paulit-ulit na pagsuway na ginawa ni Saul, dumating sa punto na ang Diyos ay yung nandun na siya sa actually depressed yung depression ni Saul, ni Haring Saul, ay dumating sa punto na kailangan niyang mayroon siyang pagpapasyahan. At imbis na sumangguni sa Diyos ay yung kanyang pagpili, pinili niya na sa
gitna ng kailangan sana niya ang Diyos at mayroong paparating na digmaan, pumunta siya doon sa manggagaway, sa Witch of Endor. Kaya sa time ng katahimikan ng Diyos, bumaling siya sa ibang kaparaanan na kung saan labag sa kalooban ng Diyos. Kasi noon umiiral yung pagbabawal na sumangguni sa mga medium sa yung Witch of Endor na yun. Kaya maliban doon, hinayaan siya ng Diyos na magpasya sa kanyang sarili. At isa pa ay dahil doon sa kanyang mga paulit-ulit na lang na mga pagsuway at hindi pakikinig sa mensahin sa salita ng ating Panginoon. At dito din ay ipinakita nandito yung ang sabi dito ay ang buhay ni Saul ay isang paalala sa atin na ang problema ay hindi kawalan ng direksyon, kundi ipinakikita doon yung kawalan ng kanyang pagsunod. Kawalan ng kanyang pagsunod sa Panginoon. Hindi nagbabago ang mensahe sa aklat ng Samuel, buhay man o patay, sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang trahedya ni Saul ay hindi ang kanyang kamatayan. Ang trahedyang naganap ay hindi tumutukoy doon sa pagkamatay niya. Ang trahedyang naganap sa buhay ni Haring Saul ay imbis na yung kamatayan, ang sabi dito, hindi ang kamatayan na nangyari kay Saul, kundi yung katotohanan na una, yung sabi doon, paulit-ulit niyang pagsuway sa Diyos. At saka yung kanyang pagsuway na yon ay paulit-ulit na nagpapakita na walang tunay na pagsisisi na nagbunsod sa kanya ng isang malaking yung kamatayan niya, na lang yun, bunga ng isang malaking trahedya ng kanyang kawalan ng tunay na pagsisisi. Mahirap, pagka minsan kung papansinin natin, maraming mga tao na namamatay na hindi talaga dumating sa punto ng pagsisisi. Ay isang napakalaking, yun ang napakalaking trahedyang pwedeng mangyari sa tao. Hindi natin alam na pagdating ng Panginoon kung anong kalagayan ng ganun. Pero yun ang ang sabi diyon ay si Haring Saul ay nagkaroon ng isang napakalaking pagkatakot, no? Pero tatlong mahalagang bagay ang nais kong bigyan ng punto dito. Una, si Haring Saul, ang mga issue dito ay, ang sabi doon, yung kanyang kawalan ng pakikinig sa tinig ng Diyos. Si Samuel ay nagbigay ng maraming paalala, binigyan siya ng chance, sinuway niya. Kaya yung tinig ng Diyos, sa mga pagkakataon na binibigyan ang tao ng chances, ay di sana yun ang magiging gabay. Kasi pag binigyan ka ng paalala, minsan ang paalala ng Diyos, mga dadalawin tayo, elder, isang kapatid o pastor, mga kapatiran na magbibigay tinig ng Diyos na magpapaalala sa atin, ay sapat na sana para pakinggan natin sa ikabubuti. Pero ang mga bagay na yon ay hindi niya pinakinggan. Ikalawa ay yung kawalan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Sinabi na ng Diyos, ganito ang instruction. Napakasimpleng bagay na dapat sundin. Sabi ng Panginoon, lahat yan, patayin mo. Kasi yung simpleng instruction, hindi niya magawa. Minsan, para lang sa kapakinabang, ay mayroon siyang reserve maliban doon sa sinasabi ng Panginoon. So sumusuway siya doon sa sinabi ng Diyos. Ang tinig ng Diyos, ang utos ng Diyos, laging hindi niya naabot, hindi niya sinusunod ang payak na mga simple at payak na mga panuntunan ng Diyos na kailangan niyang gawin. Tapos,
maliban sa pagsuway na yun, ay pagkatapos na masuway niya, hindi talaga dumarating yung, hindi maamin sa sarili na yung kanyang nagawa ay isang malaking pagkakamali. Kamali. Mm. Oo. At saka yung kahuli-hulihan ay yung kawalan ng tunay na pagsisisi. Na ito, ang sabi dito sa ating aralin ay, ito ang isang tunay na malaking trahedyang naganap sa buhay niya. Pag ang tao hindi dumating sa tunay na pagsisisi. Mayroong katawagan dito na sa leadership. Alam niyo kung titingnan, meron akong nabasang leadership book na pinaghambing yung mga leadership style. Si David, si Saul, tapos si Haring Solomon. Alam niyo ang ang paraan ni si David pala, siya ay isang builder, leadership builder. Mm-mm. Yung kanyang pagiging pinuno ay kanyang pinanday, hinubog ng mga panahon sa pagpapanday. Tinipon niya ang mga kasama niya, binuon niya ang kanyang kaharian. Pero alam niyo si Saul, halos walang pinagpaguran, hindi pinagpaguran yung leadership niya. Mm-mm. Ang sabi ng manunulat, yung leadership daw ni Haring Saul, alam niyo yung sasakyan na gusto mong kahit na umaandar na yung sasakyan, kapag may kalso, hindi tatakbo. Tatakbo. Kaya itong ang nakikita ko po dito ay sabi nung manunulat dun sa leadership book na yun, yung leadership style ni Haring Saul ay isang kalso sa pagsulong at pag-unlad. Makikita nyo? Alam nyo, sa ating iglesia may mga ganong mga kasamahan mismo tayo. Imbis na susulong para sa ikasusulong ng iglesia, mayroong sadyang mga taong mismong mga kasamahan natin na yun ang isa sa nakakatakot, yung maging kalso ka, imbis na susulong ang gawain ikaw pa yung question ng question, napakaganda naman, napakasimple. Mag-COP tayo sa ikasusulong ng gawain. Yung iba hindi na nga nagbibigay, sila pa yung pangunahing nagki-question. Kaya ito si Saul isang kalso sa pag-unlad at pagsulong. Kaya sa kahuli-hulihan, meron akong nais dito na 5 mahalagang bagay. Mga hakbang natin sa pamumuhay kung paano maging makadiyos na pamumuhay. Una, piliin natin ang palagiang mamuhay sa pagsisisi. Maging asal din sa ating mga mananampalataya ang buhay na mayroong pagsisisi. Ikalawa ay patuloy nating sanayin ang ating sarili na manatili sa salita ng Diyos sa mga panahon na waring ang Diyos ay nananahimik, parang walang kasagutan ang ating mga dalangin, pero mas mabuti ng masanay tayo palagi sa salita ng Panginoon. Ikatlo, iwasan natin ang anumang uri ng espiritual na pagpokompromiso ng ating buhay. Si Saul nangyari, kinompromiso niya ang mga spiritual na bagay sa kanya. Ikaapat, matutunan nating maghintay sa Diyos sa halip na magmadali sa sarili nating mga desisyon sa buhay. At higit sa lahat, kauli-hulihan, piliin natin na ng pinanggagalingan ang pinanggagalingan ng ating lakas na may buhay, ang pinagmumula ng ating lakas ay magkakaroon tayo ng buhay na ipagkakalob. Diyos lang ang makapagbibigay sa atin. Pag pinili natin na sumunod sa Panginoon, it will even preserve our life. Si Saul, pwede sanang pahabain pa ng Diyos ang kanyang buhay. Pero minabuti na ng Diyos. Ang sabi doon ay, tingnan niyo yung isang malaking trahedya. Hindi lang siya namatay. Buhay pa siya. Inalis na sa kanya yung kanyang authority na maghari. Buhay pa siya ibinigay na ng Diyos
isinalin na ni Samuel, sabi ng Panginoon, sige, piliin mo na si David, hanapin mo yung susunod na hari. Buhay pa yung isa. Kumbaga, tuluyan ng tinalikuran ng Diyos si Haring Saul. Kaya napakaganda ho itong mga bagay na ito. Sa pagtatapos, Salamat. ang sabi dito ay, pinakadelikadong kalagayan ng tao ay hindi ang kawalan ng sagot ng Diyos, kundi ang pagpiling hanapin ang Diyos sa maling lugar at maling mga pagpapasya sa buhay. Kaya itinuturo ho sa atin mga kapatid ang patuloy na bumaling tayo sa Diyos. Pag walang kasagutan, walang katahimikan tahimik ang Diyos sa ating mga panalangin, magpatuloy lang tayo hanggang sa makita natin ating sarili patuloy na umaasa na bumabaling tayo sa ating Panginoon. Ito ho ang isang nakita kong mga reflection. God first morning. Salamat, Pastor. Salamat sa reflection, Pastor Dasoy, Pastor Cyrus, salamat. Nais ko pong basahin mga kapatid ang mga reflection ng atin pong mga kasama dito sa atin pong Zoom. Sabi po ni Brother Sunny Talusan ng Pantok, sabi niya ang Kabanata 28 ay si Haring Saul ay natakot sa paparating na digmaan laban sa mga Peleste. Hindi na siya sinasagot ng Diyos. Wala sa panaginip, sa urim o sa mga propeta. Sa halip na magsisi at maghintay sa Diyos, lumapit siya sa isang babae na may masamang espiritu upang tawagin ang espiritu ni Samuel. At ang aral na makukuha natin dito ay kapag patuloy nating tinatanggihan ang Diyos, hindi natin malalaman kung ano ang gusto niyang ipaalam sa atin. Hindi dahil tahimik ang Diyos, ay hindi ibig sabihin na wala siya. Madalas, ang katahimikan ay bunga ng matagal na pagsuway. Takot na walang pananampalataya ay magdadala sa atin sa ating maling desisyon. Ang takot ay natural, pero kapag hindi ito dinala sa Diyos, nagiging dahilan ito ng gateway sa kompromiso. Ang Panginoon natin ay hindi maaaring manipulahin. Kahit sa maling paraan, lumapit sa Saul, hindi binago ng Diyos ang kanyang hatol. Ang atin Diyos ay banal. Hindi siya sumasabay sa ating mga kagustuhan, lalo na kung ito ay mali, mga kapatid. Ang sabi naman ni Pastor Ernie, Samuel chapter 28, 13-14, ang anyong lumilitaw ay hindi si Samuel, kundi isang panglilinlang ni Satanas. Layunin nitong tuluyang iligaw si Saul. Itinuro na ang espiritong ito ay gawain ng masasamang anghel. Hindi pinahihintulutan ng Diyos ang patay na makipag-usap sa buhay, sabi ng Patriarchs and Prophets 683. Anumang karanasan na nasalungat sa salita ng Diyos ay hindi mula sa Kanya, kahit ito'y mukhang totoo. Salamat, Pastor Ernie. Pastor Baredo, ang sabi niya, hindi sinagot ng Diyos si Saul sa pamagitan ng panaginip. Okay, parang ito na po kanina nabasa na po ito mga kapatid, ano? So, hindi sa pamagitan ng panaginip urim. Ngunit sa halip na magsisi at maghintay, pinili ni Saul ang maling daan. Ipinapakita nito na ang katahimikan ng Diyos ay madalas panawagan sa pagsisisi at pagpapakumbaba. Hindi sa paghahanap ng alternatibong espiritual, nakapalit ito isang mabigat ngunit makapangyarihang paalala tungkol sa panganib ng pamumuhay na hiwalay sa kalooban ng Diyos. Dito makikita si Haring Saul na dahil sa matinding takot at kawalan ng direksyon ay lumapit sa isang mangkukulam na indoor upang himingi ng payo, isang bagay na tahasang ipinagbawal ng Diyos. Ang sabi naman po ni Brother Stanley Sawit, Saul's act of consulting a medium signifies his complete turn away from God, leading him to seek counsel from darkness when God's light was withdrawn. Okay, marami pong salamat. Ang sabi naman ng ating kapatid na si Sister Vivian ng Bulak Church, ito po'y masakit na katotohanan
na ang patuloy na hindi pagsunod sa Panginoon ay hindi na siya pinakikinggan ng Panginoon Diyos. Kaya napakalaga ang maging masunurin at tapat sa ating Panginoong Diyos. Oh, purihin ng Diyos, Sister Vivian. Sister Net, isang paalala sa atin na ang pagsunod sa Diyos ay susi sa patuloy na komunikasyon sa Kanya. Brother Sunny, talusan, sabi dito, okay, ang mensahe sa atin ngayon ay kapag paulit-ulit nating tinatanggihan ng Diyos, darating ang panahon na hindi na tayo marunong makinig kahit magsalita siya. Ang Diyos ay laging handang magsalita sa pusong handang sumunod. Mas mabuting maghintay sa Diyos na tila tahimik siya kaysa makarinig ng sagot mula sa maling espiritu. So, mga tanong ko sa sarili ko, sabi niya ay hinahanap ko ba ang Diyos para sa kanyang kalooban o para sa aking kapanatagan? May mga indoor ba sa buhay ko na maling sandalan kapag tahimik ang Diyos? Ako ba'y nalulungkot dahil ako'y nagkasala o dahil nahuli ako at may consequence aking kaharapin? Salamat, Brother Sunny, sa mga personal questions. Sabi ni Brother Jonathan Maglonso, GFM 1 Samuel chapter 28. Ang sabi po, dahil sa kawalan ng pag-asa na iba ang isipan ni Saul, siya ay sumangguni sa isang espiritista, nalimutan na niyang manalangin sa Diyos. Kumanap na siya ng sariling paraan at ito'y nagdulot ng kapahamakan. So, yun mga pal. Okay, sa Brother Moses, marami pa po mga batid. Oras po natin ay 5:46. So, basa pa po tayo. Bigyan pagpapahalag 4:46. Sabi ni Brother Moises, Matthew chapter 7, 22-23, mga albularyo, mga manghuhula, mga sumasangguni sa espiritu, mga away na nilalapitan ng mga bagabag at nawawalan ng pagtitiwala sa Diyos na tunay na mga Adventista mismo, lalo na sa mga panahon ng pagkakasakit, na tila wala ng pag-asa ay katulad ng karanasan ni Saul. Warning po ito sa atin. Ito po ay nasaksihan ko sa mga nakaraang mga henerasyon sa mga Adventista. Sana po'y mabasa niyo ang verse na nasa una. Thanks. Happy God first morning. Sister Gemma, ang aral na ating makukuha sa karanasan ng Haring Saul, tunay kung tayo'y hihiwalay sa Diyos. Wala tayong magagawa. Tayo po ay mapapahamak. Okay, God first morning. For Samuel chapter 15 verse 23, sabi ni Brother Jonathan, sapagkat ang pag-imagsik ay gaya ng kasalanan at panguhula at ang pagkamatigas ng ulo ay gaya ng kasalanan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, hanapin mo ang Diyos, sabi ni Sister Maria Lorena, hanapin mo ang Diyos, hanapin mo ang Panginoon habang siya ay masusumpungan, mga kapatid. So, yun po ang atin pong mga reflection sa atin pong chat box. Maraming pong salamat sa inyo, mga kapatid. Time check, ang oras po natin ay 4:48. Tayo po ay purihin ng Diyos. Meron po tayong 122 na nasa Zoom. So sa ngayon, ito na po yung atin pong pinakamataas na participants. Maraming pong salamat. Patuloy po nating ibahagi ang link at ikayatin ng ating pong mga kapatid, church officers na dumalo patuloy ito yung umaga sa ating pong God First Morning. At sa FB naman po ay meron po tayong 39. God First Morning po sa ating pong mga kapatid na bumabati at nakikinig, sumusubaybay sa FB Live. Ating pong mga kapatid, nandyan po si Brother Cyrene, Sister Cyrene, Sister Lorna, Bugay, Vicky Mercader, Marilyn Simapranca, Bilin Reyes. God First Morning po sa inyo lahat dyan. Rosita Agulto, Bilin Reyes. Sister Naring, Mangiliman Manlungat, God First Morning po. Sister Esther Binida, Elma Flores, Glenda Dalisay, God First Morning po sa inyo pong lahat dyan, mga kapatid. Okay, meron pa bang gusto magbigay ng reflection bago tayo manalangin, mga kapatid? Pwede pa ba? Sige, Pastor. Last.
Last. Sige. Si David at saka si Saul, parehas na hari. Parehas silang lumapit sa Panginoon. Pero iba ang reaksyon, parehas silang nagkasala. Parehas silang nagkakasala. Pero magkaiba ang reaksyon ng Diyos sa dalawang ito. Bakit magkaiba? Si David nung nagkasala ay nagpakumbaba siya. Nagsisi. Si Saul lumapit sa Panginoon dahil sa kanyang takot. Pansarili lang lagi. Kung titignan mo si Saul, puro pansarili. So, huwag tayong basta-bastang lalapit sa Diyos na hindi natin inaayos yung ating attitude. Ang attitude pala ay napakalaking bagay sa paglapit sa Diyos. Nakita natin kay Saul, lumapit din naman siya. Dalawang beses niya sinabi, binanggit pa nga niya ang Panginoon doon sa Witch of Endor. Diba? Nangaral pa nga siya. Sabi niya, ang Panginoon, naniniwala siya. Ang problema lang ay yung kanyang attitude. Repeat, paglalapit tayo sa Panginoon, hindi basta lalapit. Tingnan natin ang ating attitude. Pag tama ang ating attitude na may pagpapakumbaba, papakinggan tayo ng Panginoon kahit 50-50 na ang ating buhay. Pero kung tayo lalapit sa Panginoon, 50-50 na ang ating buhay, kung hindi tama ang ating attitude, wala rin. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Pastor. Okay, salamat po sa mga nag-reflect sa ating pong dalawang ministro. Salamat din sa mga kapatid na nag-reflect sa ating pong chat box. Tayo po yung mananalangin ng time check for 51, Pastor Ronel. So, pwede po bang pangunahan nyo sa ating pong closing prayer, sa ating pong pagbabasa ng salita ng Diyos? Okay, let's pray. Mapagpala namin Diyos. Salamat sa isang umaga muli ng aming buhay na puno po ito ng kasiyahan at katuwang hatid dulot ng katapatan ng iyong pong banal na salita. Ang katotohanang ipinagkaloob sa amin sa araw na ito na sa aming pagnilay-nilay ang Panginoon, napakahalaga ang pangyayari sa kaganapan ng chapter 28 na ito. Maaari po ba, Panginoon Diyos, tulutan at turuan niyo po ang aming mga puso't isipan na sa aming mga pagpapasya, tanging ang iyong pong panukala ang siya pong magaganap at hindi po ang aming pong ipinapanukala at mga haka. Salamat sa pagkakataon, Panginoon Diyos, na muli ang pag-asa ng aming kaptan sa tulong ng Banal na Espiritu. Mamuhay kami na gumagawa sa iyong kalooban, na maging ang aming pong mga kamalian, dadalhin kami sa pagsisisi, ayaw naming mahiwalay sa inyo, Diyos, kagaya ng puso ni David. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ipahitulot niyo po patuloy, gamitin niyo po ang ministry ito, God First Morning, maging missional evening, upang patuloy na mahuhubog ang aming mga karakter na sa aming pong paghayo at pagmimisyon. Tanging ang baon po namin ang katotohanan, ang dalisay na katapatan ng iyong pong banal na salita, siya magpapalakas sa aming pananampalataya mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Pastor. So salamat sa pangunguna ng pagbabasa, pagpapaliwanag. Sige po. Your screen ni Brother Melvin. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo,
lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen. Okay, Pastor JL, God first morning po. Yes, God first pangunahan morning po, Pastor po. JL, sa atin pong Jesus Wins Devotional. Sa mga kapatid po natin na wala pa pong devotional ngayong 2027, sabihin nyo lamang po sa atin pong mga pastor upang makapag-order po tayo ng atin pong 2027 devotional na may pinamagatang Jesus Wins. Pastor JL, God Opo. bless morning. God first morning po. Lagi lang pong inaayos itong Sige lang po, take time. yan. Okay. 2026 po, Pastor. Yan. Okay. Ating pong devotional book, January 5. Ang title po ay January 5, 2026. Yes. Ang kanyang paghahari. Amen. Ito ang title. Kanyang paghahari. Ang ating key text ay makikita sa Matthew chapter 2, verse 2. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Purihin ng Diyos. Narito po ang isang kwento na naitala sa Matthew sa isa na may kinalaman sa kapanakan ng ating Panginoon Kristo. Aking ibubuod po, kapatid, ang aking nabasa dito po sa devotional book. Tunay na ang kasaysayan ay punong-puno ng mga hari at reyna
na nabubuhay sa karanyaan, gaya na nakikita natin sa mga palasyo ng Ehipsyo at ibang pang mga kaharian. Ang kagandahan, noong panahon ng ating Panginoon Kristo, hari ng mga hari, ay nagpakita na malaking kaibahan sa mga makalupang maharlika. Bagamat ipinanganak siya sa Bethlehem, sa lungsod ng hari ng David, hindi siya matatagpuan sa isang marangyang palasyo. Pinapakita dito ang kababaan loob ng ating Panginoon Kristo, at nakikita natin dito na kung saan ay kaibahan sa pamumuhay ng makalupang hari at isang hari ng mga hari na nagbibigay ng halimbawa sa atin. Ngayon po, sa pagbibisita ng tatlong mago or wise men, mayroon dalawang aking nakita dito, yung tension ng kapangyarihan at saka mission ng ating Panginoon Kristo. Punta muna tayo sa tension sa kapangyarihan. Ang tatlong mago ho ay naghahanap kung saan pinanganak ang hari ng mga Hudyo. Ito'y nagdudulot ng isang malaking ligalig kay Haring Herodes. Isang nagpapakita na nag-aaway ang pagitan ng makalupang makapangyarihan at banal na paghahari ng Mesayas. Kanina, habang pinapakinggan ko ho yung reflection ng dalawang pastor, kikita yung dalawang hari, no, nabanggit ni Pastor Dasoy. Dito pinapakita rin ho, no, na dalawang hari, isang haring makasarili, isang haring hindi makasarili, isang hari na walang misyon, isang hari na may misyon. Kaya ang misyon ni Jesus ay ipinapakita na nais niya na lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Ito ang paghahari ng ating Panginoon Kristo. Sa madaling salita, ang paghahari niya ay hindi nakasukat sa ginto o palasyo, kundi sa kanyang banal na layunin na iligtas at pag-isahin ang lahat ng tao sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ito po ang kanya pong layunin. Itong mga puntos na pwede po nating makuha sa ating babasahin na aklat. Una, yung eksklusibong misyon, simbolo ng titulo at propesiya. Tunay nga na kung saan ang tatlong mago po, sila po ay hindi Hudyo, sila po yung mga hentil na nagpapakita na ang mission ni Jesus ay para sa lahat ng tao. Lahat ng gustong karoon ng kaligtasan, lahat ng gustong makilala ang Panginoon Kristo. Number 2, yung simbolismo ng titulo. Ito'y titulo na kung saan ang ating Panginoon Kristo, hari ng mga Hudyo, hari ng mga hari, ay ginamit ng simula ng buhay ng ating Panginoon Kristo na muli ng kanyang kamatayan sa panahon ng Pilato, o kapwa ito'y binanggit na kung saan ang mga hentil ay nagkaroon ng kaligtasan. Andalas yung propesiya na kung saan ay binibigyan diin na ang lokasyon ng Bethlehem, ito po ay katuparan ng kasaysayan ng propesiya din ho na mula kay David hanggang sa ating Panginoon Kristo. Reflection bilang tayo po, bilang Seventh-day Adventists. Kayo, ako, ay may mission na gawin, mga disipulo, ating pong nasasakupan, ating mga anak, pamilya, at mga sasakupan ng mga kapitbahay. Ito po ang ating mission. Titulo, yes, tayo po ay tinawag na anak ng Diyos na makita ang karakter ng ating Panginoon Kristo araw-araw. And number 3 po, propesiya na kung saan ikaw at ako kabilang sa nalabing
iglesia na naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Ang takeaways po natin, narito ang ilang paraan kung paano nating maipakita ang paghahari ni Jesus sa ating buhay sa bawat araw. Habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, tayo tinawag na mamuhay na may katapatan at pagpapasakop sa kanyang kalooban. Narito po ang tatlo na takeaways na kung saan ito ay maging habit natin o maging regular natin yung panalangin at pagsamba bilang Seventh-day Adventist, kilala tayo nito. Number 2, yung pagsunod sa kanyang salita. Nakikita ang karakter ng ating Panginoon Kristo araw-araw. At pangatlo, yes, pagmamahal sa kapwa, ito yung mission natin. Number 1 ay yung panalangin at pagsamba ay gawin natin sentro ang ating Panginoon Kristo sa ating buhay. Sa pag-usap na kung saan pagkilala sa Kanya, yung mga Kanyang ginagawa na kadakilaan sa ating buhay araw-araw. Number 2, yung pagsunod sa Kanyang salita. Yung pagbabasa natin ng Biblia, ito ay gabay upang malaman natin kung paano umuhay ayon po sa kanyang kalooban. And the last, yung pagmamahal sa kapwa, yung ating mission. Magpapakita o pinapakita natin ang kanyang paghahari sa pamagitan ng buhay natin ay mayroong awa, pagpapatawad, at pagtulong sa iba gaya ng ginawa ng ating Panginoon Kristo. Harinawa, habang tayo naghihintay sa ating Panginoon Kristo, itong habit na ito ay makita at mahayag sa atin araw-araw. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Kristo. Salamat po, Pastor, sa inyo pong napakahusay at napakagandang pagpapaliwanag sa atin pong devotional ngayon. Pastor, ipangunahan niyo na po tayo sa atin pong panalangin. Okay po, tayo po'y manalangin. Dakila at mahabagin naman Diyos, makapangyarihan sa lahat na nagbabago ng aming buhay, sa kagalakan na purihin at sambahin ka at pasalamatan ka. Napakabuti niyo po sa aming buhay na inyo pong sinugo, inyong anak, ay pinanganak dito upang kami ay magkaroon ng pag-asa at kaligtasan. Pinapakita ang kanyang ugali at mahayag itong ugali na ito sa aming buhay. Na kami po ay mamumuhay na pamumuhay ni Kristo araw-araw. Lalakad na nahayag ang kalawalatian niya at nananagumpay. At sa aming paghihintay sa aming Panginoon Kristo, tunay nga ho, lagi kaming makausap sa Kanya sa pamagitan ng panalangin at kakausap ang aming Panginoon Kristo sa pamagitan ng pagbabasa namin na regular sa banal na kasulatan. Tunay nga ho na mahayag ang karakter ni Kristo sa pamagitan ng pagbimisyon ng bawat nasasakupan namin ay pinapakilala ang aming Panginoon Kristo na siya ang tagapagligtas. Subaybayan kami ng banal na Espiritu. Ang buhay namin ay buhay na tunay na nahayag ang buhay ng Panginoon sa amin araw-araw. Tanggapin ang aming panalangin sa pangalan ng aming manunubos na si Jesus. Amen. Amen. Maraming pong salamat, Pastor Jael. God bless po sa inyo. Amen. Okay, so bigyan pansin o intensyon lang. Roma Kapitulo 12 versikulo 1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba.
Dating naninirahan ang reformistang si Martin Luther sa isang monasteryo sa Germany kung saan kasama niya sa silid ang isang malapit na kaibigan. Kapwa may parehas na paniniwala tungkol sa Kristiyanong pananampalataya at nagpapahayag ng maalab na pag-ibig para sa kapakanan ng katotohanan. Gayunpaman, samantalang nagpasyang makipagtunggali sa kapakanan ng reformasyon o pagbabago si Luther, mas ninais ng kanyang kaibigan manatili sa monasteryo, manalangin at mamagitan para sa kanya. Isang gabi, nanaginip ang kaibigan ni Luther. Nakita niya ang walang hangganang kabukirang parang hanggan sa abot tanaw na kaligiran. Handa na ang bukid para sa pag-aani. Nakita rin niya ang isang taong nagsisikap anihin ang lahat na produktong bunga sa kanyang ganang sarili na isang imposibleng gawain. Daglian niyang nakita ang mukha ng nag-iisang manggagawa, si Luther Martin mismo. Itinuro ng panaginip sa kanya ang isang dakilang katotohanan, mas magandang ihinto niya ang panalangin para sa kanyang kaibigan at magsimulang gumawa kasama niya. Ang pagpapasimula ang nagbibigay ng pagkakaiba ng aksyon sa intensyon, ng pagkilos sa kagustuhan. Maraming tao ang gumagawa ng pagpapasya sa katapusan ng bawat taon. Nagpapasyang magpasimula ang ilan ng regular na programang pisikal na aktibidad, ang iba ay nagpapasyang mag-ipon ng pera, ang iba ay nagpapasyang magbawas ng timbang. Dahil sa kakulangan ng pagkilos, sa katapusan ng bagong taon, ang mga pagpapasyang ito ay nagiging isa lang intensyon o kagustuhan. Subalit walang resolusyong kasing halaga ng ating espiritual na pamumuhay. Kailangan pasimulan ang ating taon na may mga pagbabago o pagtatatag ng prinsipyo ng katapatan at pagtatalaga sa Diyos. Kailangang nasa itaas ng ating listahan ang mga sumusunod na resolusyon. 1. Maglaan ng panahon sa bawat araw para sa personal na komunikasyon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, ng leksyon sa paaralang Sabado at panalangin. 2. Magtipon araw-araw para sa maikling pampamilyang pagsamba sa pasimula at sa katapusan ng bawat araw. 3. Bawat linggo muling patatagin ang pagpapasya sa pag-iingat ng Sabbath mula sa paglubog ng araw hanggang sa susunod na paglubog ng araw. 4. Hanggat maaari, dumalo ng regular sa mga serbisyo ng iglesia na hindi pinahihintulutang palitan ng virtual na pakikipag-ugnayan ang personal na pakikipagtalastasan. 5. Panumbalikin ang inyong pagtatalaga sa katapatan ng pagbabalik ng ikapo at mga handog ng regular. Ang ikapo ay kailangang 10% ng lahat na kinita. At para sa handog, kailangang magtakda ng porsyento na dapat ibigay ng pareho batay sa lahat ng kinitang tinanggap. Panawagan, hilingin ang tulong ng Diyos na sa bawat araw na maisagawa ang mga resolusyon na isang realidad sa buong taon ng inyong buhay. Hey, salamat Brother Melvin sa patuloy na pag-play ng atin pong mga God First video. So, purihin ng Diyos. Tayo po ay nasa 154. Purihin po ang atin pong Panginoon sa inyong mga kapatid. Sana po ay patuloy na ang ating bilang ay ganito kataas o kung kaya pa nating mas mataas pa ay panatilihin po natin. Patuloy po nating hikayatin ang ating pong mga church members. Sapat po ang Zoom para sa ating pong lahat mga kapatid. Sa ating pong church officers. Po. Highest natin to ngayon, 154. Kaya nga po mga kapatid, purihin ng Panginoon, 154 at sa atin pong FB Live ay nasa 41 mga kapatid. Amen. Purihin ang Diyos. Ating pong ipagkaloob kay Sir Joel ang pagkakataon. Sir Joel, nung alam nilang ikaw ang magsasalita, dumami na ang ating pong mga participants at viewer. Okay, Pastor Joel, pagkaloob na po namin sa inyo ang pagkakataon, Sir. Good morning. Happy God First morning po sa lahat. At natutuwa po ako na meron tayong pagkakataon sa taong ito na magkaroon ng pag-aaral.
Marami sa atin, siguro Pastor, dahil first day ng work ngayon. Kaya Ay. marami ang nais makapakinig bago tayo pumunta sa ating mga kanya-kanyang gawain. Kung kaya't sa umagang ito, nais ko pong dalhin kayo sa isang maiksing pag-aaral na kung saan ang title po natin para sa araw pong ito ay Continual Recipients to Give Continually. So tayo po ay manalangin sandali. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa oras pong ito, Panginoon, muli po namin nilalapit sa inyo ang aming sarili. Sa aming munting pag-aaral, nais po namin hilingin sa inyo na buksan niyo po ang aming puso't isipan upang mas maintindihan po namin ang mensaheng nais niyo pong ihatid sa araw na ito. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa nagawa ng pagkakasala. Ito po't sa matiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami po sa mga tao sa panahon po ngayon ang nagkakaroon ng quiet illusion na kung saan naniniwala po ang karamihan. Lalong-lalo na po ang mga hindi naniniwala sa Biblia na ang lahat ng kanilang meron sila ay dahil sa effort na ginawa nila. At ito po ay isang maaari nating sabihing delikadong kaisipan o paniniwala dahil naniniwala po tayo bilang isang stewards ng ating Panginoon. Sinasabi sa ating scripture at ito po ay na-experience po natin, lalong-lalo na sinabi ni Ellen White na as we are continually receiving the blessings of God, so are we to be continually giving. So ibig sabihin mga kapatid, ang lahat ng ating tinatangkilik ay nanggagaling sa ating Panginoon. At hindi po yun natatapos. Ang prinsipyo sa stewardship is not about how much we give. It is about how clearly we recognize how much we receive. Yung ating prinsipyo na ang lahat ng ating meron tayo ay nanggagaling sa ating Panginoon. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang ilang mga prinsipyo mula sa ating readings sa umagang ito na kung saan ang first principle na gusto ko pong i-share sa inyo is God is a continual giver. Ang sabi sa ating passage, we are sustained every moment by God's care and upheld by His power. Meron isang kapatid na nagsabi, I don't think, sabi niya, na I owe God anything, sabi niya. So, ang sabi ng isang kapatid, o sige, dahil yan ang paniniwala mo, huwag kang huminga. Huwag kang huminga ng 5 minuto at tignan natin gaano ka ka-independent kapag wala ang provisions ng Panginoon sa iyo. Kaya doon naintindihan ng kapatid na ang lahat ng mga bagay ay galing sa Diyos at ito ay binibigay niya. Sometimes we rarely thank God for the oxygen, no? Kasi nakikita natin at nararanasan natin na parang normal ito. At minsan nakakalimutan rin natin magpasalamat sa Diyos pagdating sa yung mga nature, gravity, sleep, heartbeat, or even sunlight dahil ito ay constant nating tinatanggap. Ang sabi ni Ellen White, tayo ay nire-remind na God spreads our tables with food. So ibig sabihin lahat ng ating kinakain ay nanggagaling sa ating Panginoon. At ang sabi niya, God gives us peaceful sleep. No? Minsan matutulog tayo pag tayo nanalangin, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin habang sa ating pagtulog. Ngunit gaya ng araw na ito,
tayo ay dapat magpasalamat sa ating Panginoon at binigyan niya po tayo ng pagkakataon upang patuloy pong gumawa sa kanyang gawain. Another is God gives us the Sabbath. God gives us His Word, and God gives us grace every time we repent. Ang ibig sabihin nun mga kapatid, we are not occasional recipients. Hindi po yung from time to time lang tayong tumatanggap. We are continual recipients from the Lord. Ang sabi sa Psalms 23:6, ito po ang sabi, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life." Ang ibig sabihin, God's blessings are not seasonal. Ang sabi doon all the days of my life. So ibig sabihin nun, araw-araw po tayong tumatanggap mula sa ating Panginoon. Another principle na nais ko pong ibahagi sa inyo ay yung the greatest gift defines our response. Ang sabi ni Ellen White, no, the greatest gift of all, ang sabi, above all else is the infinite gift of God's dear Son. To make this simple, mga kapatid, bagamat alam po natin, let me tell you the story or the illustration of yung railroad bridge operator. Marami po sa atin ang nakakaalam ng storyang ito na kung saan ang kanyang anak ay kailangan niyang isacrifice dahil parating ang isang tren na kung saan napakaraming sakay. Nakita niya yung anak niya na trap doon sa mekanismo nung release ng tren. Ngunit pinili pa rin niya na i-pull yung lever. Maring napakarami yung mga tao doon sa tren. Walang kaalam-alam sa nangyari. Pero ang tatay na ito, sinakripisyo niya yung kanyang anak upang marami ang makaligtas. Ganon din po ang storya ng ating Panginoon. No? It talks about the understanding of Calvary. God saw us trapped by sin. The only way to save us was to give His Son. Kaya nga, if God did not withhold His Son, ang sabi dito sa ating readings, how can we say He has withheld anything from us? So, ibig sabihin mga kapatid, lahat ay binigay ng Diyos para po sa atin. Kaya tayo po ay dapat magpasalamat. Another third principle na nais ko pong ibahagi sa inyo is giving is a response and not a burden. Ang sabi ni Ellen White, when the heavenly benefactor ceases to give to us, then we may be excused. Ang ibig sabihin, kapag daw tumigil ang Panginoon sa pagbibigay sa atin, meron po tayong excuse na hindi magbigay. Pero ang nakakatuwa nun mga kapatid, hindi po dumarating yung pagkakataon na yun. Araw-araw meron pong blessings na ibinibigay sa ang Panginoon sa atin. And He is very faithful po sa pagbibigay ng mga blessings na yon. Gaya na lamang po siguro ng community well. Yun, kadalasan sa baryo meron tayong mga balon, no? Na kung saan lahat ay pwedeng kumuha. Kuha tayo ng tubig. Ngunit ang balon ay bigay ng tubig. Ibig sabihin, God's blessings are like that well. We draw daily and supply remains. So, ibig sabihin, hindi nawawalan. Christian giving is not about paying God or buying blessings or supporting God because He is poor. Giving is a participation in God's generosity. Another illustration, principle na nais ko pong ibahagi sa inyo sa umagang ito is about tithes and offering. No? It is faithfulness and gratitude. Ang sabi ni Ellen White sa ating passages, sa ating readings, we should faithfully render to God our tithes and bringing a tribute
as an offering of gratitude. So alam po natin yung principles about tithe na it is God's portion. It is an acknowledgement of ownership and an act of obedience. Same goes with the principles of offering. It is our responsibility to give back to the Lord through offerings, an act of thanksgiving, and a reflection of our love to Him. No? Kaya po lagi sinasabi sa atin, where our treasure is, there your heart will be also. Another principle na nais ko pong ibahagi sa inyo sa umagang ito is God desires more than our money. Ang sabi sa passages sa ating babasahin, ito ang sabi, our choice possessions are best and holiest service. Gaya nung narinig kong illustration sa manok at sa baboy. I think kay presidente ko narinig to eh. No, it is a children's story na kung saan ang chicken daw ay nais magbigay, ganun din ang baboy. Ang sabi ng chicken, magbibigay ako ng itlog. Ang sabi naman ng baboy, magbibigay ako ng karne. Ang sabi, the chicken was involved. Pero the pig was committed. God is not asking only for involvement sa atin mga kapatid. He desires commitment. So stewardship includes our time, our talents, our faithfulness, and of course, our service. So to conclude mga kapatid, sa ating passages, sa ating babasahin sa umagang ito, ang sabi ni Ellen White, not till we wish the infinite Father to cease bestowing His gifts on us, should we exclaim, is there no end of giving? No? Ang sabi, as long as God keeps giving life, keeps giving grace, keeps giving mercy, then giving should never become a complaint, mga kapatid. So, ibig sabihin, the more we receive, the more we give. Hanggat ang pagpapala ng Panginoon ay dumadaan po sa atin, dapat ito po ay pinagkakaloob po natin sa iba. So, ang appeal ko mga kapatid, let us return our tithes faithfully, give our offerings joyfully, and serve our God wholeheartedly, because continual recipients must become continual givers. So kung kayo po ay nagkaroon ng blessing, lalong-lalo na sa pagpasok ng 2026 mga kapatid, dapat ito po ay ipagkaloob rin natin sa iba. So again, happy God First Morning. Good morning po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Okay, so Amen. amen mga kapatid. Everybody say So, amen. continual Amen. recipients. Amen. 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 Salamat Sir Joel sa magandang paalala na mula sa Panginoon. Tayo pinatapos na po sa ating acts of prayer. So, Pastor, pangunahan po tayo ni Pastor Cyrus, ang ating pong reader kanina. At nandito pa si Pastor PJ. Pastor PJ? Pastor PJ? Diyan ka ba, Pastor? Rodrigo? Or any volunteer sa supplication and thanksgiving? Iya ko. Okay, Pastor Gio, salamat. Okay, so tayo mga kapatid ay bibigyan po tayo ng sama-sama po tayo sa silent prayer, mga 1 minute. At pagkatapos po ng after silent prayer ay pangunahan po tayo sa adoration confession ni Pastor Cyrus. At sa thanksgiving and supplication, just send your supplication and thanksgiving in our chat box so that Pastor Gio
makita po niya yung atin pong mga supplication or atin pong pasasalamat sa Panginoon, kahilingan, ay send nyo lang po sa atin pong chat box o sa atin pong mga GC mga kapatid. Okay? So tayo po darako na po sa atin pong prayer individually, silent prayer, pag-pray po natin ang buong misyon, ang atin pong pamilya, ang atin pong gawain. So tayo po magdalanginan sa isa't isa. Sige po, tayo po manalangin mga kapatid. Silent prayer. Na mahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay sumasangguni sa inyong dakilang pangalan. Nagtataas kami ng tinig ng papuri at pagsamba. Amin pong kinikilala ang inyong pong paghahari sa aming buhay. Diyos kayo na mapagbiyaya, nakikita ang amin pong kalagayan. Banayad kayo sa pagkagalit. Inyo pong kinikilala ang aming pong mga kakulangan. Inaalala ninyo na kami mga tao. Diyos kayo na banayad sa pagkagalit at napakasagana sa kagandahang loob. Ang inyong likas sa tuwing pinag-aaralan, pinag-uusapan namin, ay nagiging likas din naman namin. Layunin ninyo, O Diyos, na ang inyong mga anak, kung papaano Diyos kayo na banal, ay nananawagan kayo ng isang buhay na may kabanalan. At kahilingan ninyo, isa sa disenyo ninyo sa amin ay muling manauli ang kagandahan ng inyong pag-ibig sa buhay namin. Ang maibalik kami sa larawan ninyo, O Diyos, ang siyang pangunahing layunin ninyo sa buhay namin, kung bakit patuloy ninyo kaming binubuklod at ang lahat ay nauhumaling na makibahagi at magtipon sa ganitong uri ng pagsasama-sama. Ito pong God First Morning ay maging buhay na patutuo, sasaksi sa inyo pong kagandahang loob. Napakasagana ng inyong biyaya at ang inyong pagpapatawad ay para sa lahat. Hangad ninyo na muling araw-araw ay itayo ang dambana ng katapatan ng lahat ng inyong mga nilikha. O Diyos na banal, narito ang buong CLPM mula sa aming mga pamunuan, ang aming mga leader ng misyon hanggang sa mga kaanib, mga pastor, mga guro, mga laiko, mga kulpultor, at ang mga kaanib ng iglesia, mga leader ng iglesia. Kahabagan ninyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Narito kami, patuloy na nagsusumamo sa inyo, O Banal na Espiritu. May kakayanan at may magagawa kayo sa aming pong buhay. Kami ay umaasa na sa kabila ng aming kalagayan ng mga makasalanan, sa patuloy naming paglapit sa inyo ay aming pong kinikilala na maging ang aming pong mga buhay ay makapagdadala kayo, makapagdadalisay kayo, makapagdadala kayo ng kagalingan. Dadalisayin ninyo ang aming mga buhay
patatawarin ninyo ang aming pong mga kasalanan. Mayroon kayong pangako, Panginoon, na sa lahat ng mga may karamdaman, sa lahat ng mga may sakit, nangako kayo na kung kami lalapit sa inyo, hindi lamang patatawarin ang aming mga kasalanan, inyo din kaming pagagalingin sa aming pong mga karamdaman, pisikal. At iingatan ninyo ang aming mga buhay mula sa pagkapahamak. Kaya Panginoon, o Diyos na banal, lalo na aming banal na Espiritu, amin pong kinikilala na sa inyo pong paggabay sa buong iglesia, sa inyong mga anak. Aakayin ninyo ang marami pa upang magtipon sa layunin ng pagsamba at magdadala ng pag-asa ng pagpapatawad, paggabay, at maging ang aming pong mga daladalang mga bigat sa aming pong mga puso, silang mga nababagabag sa mga kaisipan at nabibigatan ng lubha sa mga puso, pagagaanin ninyo ang aming pong mga pasan. Amin pong kinikilala na sa mga panahong kami lumalapit sa inyo, ay makatatagpo kami ng kagaanan ng aming pong buhay. Iibsan ninyo, O Diyos, ang aming mga pasanin at patuloy na makita namin ang inyong katuwiran sa lahat ng mga katotohanan, mga aral na amin pong napapakinggan. Sama-sama naming yayakapin ang mga katotohanan ito. Mag-aakay sa amin sa buhay na may kabanalan, sa buhay na matuwid, hanggang sa ang likas ninyo, O Diyos, ay maging likas namin. Kaya Panginoon, ang pagtitipon na ito ay pagtitipon sa layunin ng pagsamba. Tanggapin ninyo ang aming dalangin ito. Dakilang Diyos, Amang Banal, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa nakalipas na taon. Kami inyong pinagpala. Kami inyong binigyan ng magandang buhay, physical na kanyaan, ganoon din ang aming spiritual na kalagayan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga bagay na pinagkaloob niyo sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga pamilya, sa mga kaibigan, sa mga administrador kung saan kami gumagawa para sa gawain. Salamat kami sa mga biyaya at habag na aming naranasan sa nakalipas na taon. Muli, Panginoon, sa oras na ito, sa aming panambahan, sa umagang nito, Panginoon, kahit kami ay nagkalayo sa pamamagitan ng media, kami ay nagkakaisa sa isang hangarin ng papuri at pasalamat sa inyong pangalan. Sa oras na ito, Panginoon, kami ay humiling ng inyong makapangyarihang kamay, yung makapangyarihang bendisyon, yung nagsusumamo sa inyong harapan dito sa aming kalagitnaan, ang mga dalangin na aming pong idulog sa inyo. Aming dinadalangin ang aming mga manggagawa na patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, mula sa kanilang material na pangangailangan, physical na pangangailangan, emotional na pangangailangan, lalo ang kanilang spiritual na buhay, upang walang maging abala sa kanilang paglilingkod. Ang aming pong nilalapit sa oras nito, ang aming pong mga mahal na manggagawa, si Pastor Nel Pepito, Pastor Jackson Dasoy, Pastor Cyrus Benida, Pastor Jihil Algorin, ganoon si Sir Joel Manlungat. Panginoon, pagpalain sila, ingatan sila palagi sa lahat ng kapamakan sa lupang ito. Mga sakit,
tama ka lang pamilya upang walang abala sa kanang paglilingkod. Ganun rin, Panginoon, ang aming CLPM Headquarters Project, every family a builder, na ang mga kapatiran na nagsusulat ng kanilang pangalan o yung magsusulat pa para mag-commit para sa building project ng aming opisina. Lalo mo silang pagpalain, Panginoon, at maranasan nila ang masaganang diyan pagpapala. Lalo pa silang uminit sa pagbibigay para mapatapos na ang aming building na ito upang tuloy-tuloy ang aming mga gawain paglilingkod. Panginoon, ganoon din ang aming mga project na ilagay sa KLAA na ang school na ito ay lalo pang makilala, Panginoon, sa buong Central Luzon provinces, na ang paaralang ito ay magdudulot ng maraming bunga at magdudulot ng maraming estudyante at maging ilawan din sa lugar na iyon. Ganoon, Panginoon, ang mga krusada na ginagampanan ng bawat iglesia, mga krusada na ginagampanan ng mga pastor, mga krusada na ginagampanan ng mga elder, at mga krusada na ginagampanan ng mga membro ng iglesia. Panginoon, patuloy mo silang pagpalain. Ihanda ang mga tao na kanilang paglingkuran at upang malaman nila ang katotohanan at kaligtasan. Ganon din, Panginoon, sa oras nito, kami ay nanalangin sa aming mga kapatid na mayroong karamdaman at sakit. Alam niyo, Panginoon, napakahirap sa isang tao ang mayroong karamdaman at sakit. Alam po namin, Panginoon, ikaw ang nakaalam nito at nakapagpagaling kung hindi mapagaling ito ng mga doktor. Naniwala kami, Panginoon, sa inyong kabutihan, kahabagan at biyaya na ikaw ang magpapagaling sa kanila. Nandito ang pangalan na ito, namin pong dadalhin sa inyo. Si Mel Piedod Jr., si Diane Rose Mateo, si Elizabeth German Vic, Mr. Jemoya, Gina Santos, Lina Barido, Ramon Rojas, Sosi Caranza, Nimpo Limbaro, Manes Pilatos Lim Jr., Danilo Isguera at Lucel Monto. Panginoon, ang inyong kawan at kabagan ay aming pong maranasan palagi, lalo sa mga kapatid nito na mayroong karamdaman. Sa oras nito, Panginoon, magtatalaga ka namin buhay at kami yung pag-ingatan sa buong maghapon at maging pagkapala sa lahat ng antas ng pamahit paglingkod kawanalan. Ito po yung aming dalangin at patawarin niyo kami kung saan kami nagkulangan nagkasala sa matamis at kapangyarihan na pangalan ni Jesus naming kapagligtas. Amen. 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 Praise the Lord, mga kapatid. Amen. Salamat po, Pastor Dio, Pastor Cyrus. Amen. Sa pangunguna sa atin pong acts of prayer. Okay. So, closing song na po Ang tayo. misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang mission home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang
Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't luwalhati sa Kanya Joel, pray po kayo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit,
Sa oras po ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami ng marami sa inyo sa lahat ng pagpapalang patuloy niyo pong pinagkakalob sa amin, sa buhay at lakas na patuloy niyo pong ibinibigay. Sa oras po ito, Panginoon, amin po nilalapit ang aming sarili. Kami po ay gagawa sa araw na ito. Dalangin po namin na inyo po kaming ingatan. Patuloy niyo po kaming bigyan ng kalakasan. Patuloy niyo po kaming pagpalain at maging daluyan po kami ng pagpapala sa iba. Patawarin niyo po kami sa nagawa ng pagkakasala. Ito po't samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, sama-sama po nating basahin natin pong mission statement. Ready? 1, 2, 3, go! Make Aims of all everlasting. Our method set with the church, a missionary church. I am a missionary. I God forward God's mission. Maraming salamat. So, rapot po tayo sa 156. Sana po mga kapatid ay patuloy natin bahagi ang link. Ngayon lang po kami nagka-internet, kaya ako'y na-late. Okay. So, salamat po na marami sa inyo. Okay, so, Mr. Joey, benedictions. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, magpakasakdal kayo, mga aliw kayo, magkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikibisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. Amen. Salamat po, kapatid. Salamat po mga kapatid. Amen. First morning po sa lahat. Thank you po. God's first morning po mga kapatid. Malapit na po ang ating pong 10 days of prayer. So, po ang mga simbahan magsagawa ng 10 days of prayer. Ganyan po ang ating pong buhay. Buhay na punong-puno. Okay, pwede na po Pastor Nelson. Ang ating pong mga camera ay nagbatian po sa isa't isa. First morning po sa inyo pong lahat. Maraming po salamat sa inyo. Morning. First morning. Bukas lang na camera para makita tayo lahat. Yan, hindi ako nakasali nung nakaraan. Wala ako nung nakaraan. Okay. Maraming pong salamat. Forward po natin. Patuloy po natin Bukas kayo ng cam. Okay. Brother Edmond, maraming salamat sa ating pong nasa backstage at Brother Melvin. Sister. Thank you. God first morning. Okay. Basta po natin ang ating pong Zoom. 4, 3, 2, 1, bye! Bye-bye. God bless po. Salamat po na marami. At dyan, nagtatapos ang ating God First Morning. Hindi na ako nakapagbukas ng camera. Dahil ako ay malakas ang sipon. Singa ng singa mga kapatid. Masama rin ang aking pakiramdam ngayong umaga na ito. God First Morning po sa ating lahat. At hanggang bukas po muli. Tayo muling manatili. Sapagkat ang Panginoon ay palaging nananatili sa atin. Ano po? At siya hindi nagwawakas ang kanyang mga blessings sa atin. Yan natutunan natin sa araw na ito. At kilalanin natin ng Panginoon na siyang patuloy na nagsusupply ng ating mga pangailangan. God First Morning po sa ating lahat mga kapatid.